Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayo ulit lahat dyan? Ayan. So for this vlog mga ka-dreamers, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung realization ko, okay, nang dumating ako dito sa Canada. Okay? Ano nga ba yung parang na naranasan ko? Kumbaga, ano yung naisip ko? Naisip ko bang wag nang tumuloy? Naisip ko bang umuwi? Yung mga ganung bagay mga ka-dreamers, okay? So, ayun, gusto ko lang simulan tong vlog na to in a way na bata pa lang kasi ako mga ka-dreamers is pinapangarap ko na talagang pumunta dito sa Canada. Bakit? Kasi nandito yung mga kamag-anak ko na sa Calgary po sila. Okay? So, yung lola ko, which is mama ng mama ko, lagi niya sinasabi sa akin lagi na, Iman, mag-aral ka mabuti para makarating ka sa Canada. Pag sumikapan mo, mag-aral lang mabuti. Magpakabait ka para makapunta ka dito. Alam nyo ba guys, dahil dun, tumatak din sa isip ko na okay, maganda sa Canada. Gaganda yung buhay namin pag nakapunta ako ng Canada. Kumbaga, mag-level up or mag-i-improve, ganun. So, bata pa lang ako guys, talagang tumatak yun sa isip ko at naging pangarap ko talaga yun nang dahil sa lola ko. Okay? So hanggang sa, syempre, nawala na yung lola ko. Ayan. Kumbaga, hindi na talaga, alam mo yun, parang sa matanda na kasi yung lola ko. So, hindi ko na siya inabutan dito. So, kumbaga parang, ang sakit nung time na yun na nawala siya dahil, syempre, courage na ako nun eh. Kumbaga, ginagawa ko talaga lahat para at least makapunta talaga ng Canada at that time. Then, pagka-graduate ko, mga ka-dreamers, sinimulan ko yung yung career ko, which is HRM graduate kasi ako. So, sinimulan ko siya, naging waiter ako. At higit sa lahat, mga ka-dreamers, nagtuloy-tuloy yun, waiter. Seafood by the Bay, shoutout sa inyo. Hanggang sa nag-on-call waiter ako sa Subic. Kung familiar kayo sa Subic, sa Freeport Zone, dyan ako hinubog ng mga panahon na kailangan ko ng skills. Tigit sa lahat, kailangan marami ako natutunan dyan sa lugar na yan. Waiter, on-call waiter, hanggang sa nag-waiter din ako sa Greenwich, hanggang sa naging manager tayo ng Chowking. And then, after that, nag-switch tayo to Adobo Connection. And then, after Adobo Connection, nag-Chopstop naman tayo. After ng Chopstop, nag-retail naman tayo, which is Toby Sports. And then, Olympic Village, mga ka-dreamers. And then after that, nag-Dubai tayo. After ng Dubai, mga ka-dreamers, nag-supervisor ulit tayo doon. And then after pandemic, naging barista tayo ng Dunkin. After barista ng Dunkin, mga ka-dreamers, naging supervisor tayo. And then naging manager tayo. And then pagdating naman, hindi ko akalain na sa path ko na yun, mga ka-dreamers, yun pala yung magiging ticket ko para makapunta dito sa Canada. So, experience-wise, mga ka-dreamers, yun po talaga yung pinagdaanan ko. Tsinaga ko hanggang sa magkaposisyon, hanggang sa nakahanap tayo ng employer through job bank. At kaya ngayon na nandito. Okay? So, gusto ko lang i-share sa inyo bakit ko sinasabi to na hindi lahat makukuha mo sa madaling paraan. May mga tao na nakukuha nila yung mga bagay na yun, mga ka-dreamers, na mabilis lang. Okay? Pero kasi, in my case, dahil nga pangarap ko siya, though may mga times na struggles, unang-una, walang pera, lahat, mga ka-dreamers. Kumbaga, manghirap. Paano ba pumunta ng Canada? Paano ba to? Paano ba yan? Noong mga panahon na yun, ang hirap talaga, hindi pa talaga, wala pang mga ibang pathway. Unlike ngayon, sobrang dami, di ba? So, ang ko dito is, unang-una sa lahat, wag na wag kayong susuko sa kung anong pangarap niyo. Okay? Wag na wag kayong susuko. At higit sa lahat, wag kayong hihinto. Dahil once na huminto kayo, hindi nyo na talaga matutupad yan, mga ka-dreamers. So once na nahihirapan kayo, nadapa kayo, bumangon kayo. At higit sa lahat, gumawa kayo ng paraan, gawan nyo ng aksyon para at least, di ba, magkaroon ng way yung pangarap nyo. Okay? So, nung dumating ako dito sa Canada, mga ka-dreamers, halos ang hirap. Kasi mag-isa pa lang ako noon. Naiwan yung misis ko sa Dubai. Sobrang hirap. Pag bumunta ka dito sa Canada, yung posisyon mo, yung profession mo, wala. Back to zero ka talaga, mga ka-dreamers. As in, swerte mo na lang kung makakita ka talaga ng trabahong angkop sa'yo. Pero, magtsatsaga ka talaga para at least makuha mo rin yun. Pangalawa, mga ka-dreamers,
homesick is real talaga. As in, winter blues, mga ganyan. Siyempre, alam niyo naman, pag sobrang lamig, puro snow lang siya. Tapos, ang lungkot, ang tahimik, and everything. Siyempre, mapapaisip ka, di ba? So, isa yun sa mga struggles pag nag-a-abroad ka talaga. Di ba? Pangatlo, mga ka-dreamers, na-realize ko, doon nag-abroad ako ng Dubai, di ba? Na-realize ko na ang dami kasing nagbablog ng mga panahon na to na parang ang pangit na daw. Pero, hindi. Na-realize ko na nasa tao talaga yung tamang diskarte kung paano ka uunlad. Di ba? So, sabi ko, nandito ako, pangarap ko to. So, wala akong, hindi naman sa wala akong karapatan magreklamo. Pero kasi, nandito ako kasi, gusto ko to. Ito yung pangarap ko, na nandito ako, ito-treasure ko to. At higit sa lahat, mas gagalingan ko pa para matupad ko kung ano pa man yung mga gusto ko. So, right now, na-realize ko din, mga ka-dreamers, na ang isang bagay, kailangan mo rin na talagang pagpaguran. At once na nandyan ka na, worth it po yun. Okay? Huwag nyo yan kakalimutan, mga ka-dreamers, kasi napakahalaga po niyan. Then, mga ka-dreamers, masasabi ko na excuse me, ang Canada is one of the best. Napakabait ng mga tao. At higit sa lahat, napakaganda ng mga scenery, napakaganda ng mga view, yung mga simbahan, especially in Quebec. Oh my God, napakababait ng mga tao dito, mga simbahan ang gaganda, napakadami mga tourist destinations and everything. And syempre, may enjoy mo ang snow. At higit sa lahat, maganda ang weather. Okay? At syempre, sa Huran, mga ka-dreamers, hindi mo kikitain yan sa Pinas. Though, sa ibang bansa, may mga mas mataas pa, pero yung way of living kasi dito, hindi ganun, para sa akin ha, don't get me wrong, para sa akin to. Yung way of living kasi dito, mga ka-dreamers, depende na lang sa'yo kung paano mo yan i-adapt. Depende yan kung maluho ka, depende yan kung hindi. So kung hindi, talagang makakaipon ka at kakayanin mo. Pero kung sobrang luho mo at marami kang sinusustentuhan na ganito, sapat lang. Pero at least, when it comes to health benefits, solid yan. Okay? When it comes sa mga insurance, yan, talagang i-cover yan eh. Pag sa meron kang card, which is for Quebec, Mahalad card, I don't know sa ibang province. Okay? So, dito na-realize ko na ang pag-aaral ng French is advantage. Sineswelduhan ka rin ng government for that. So, ano pang hihilingin mo, di ba? So, right now, we're stable. And now, we're having a baby soon. So, I'm very happy. I'm very grateful. And sobrang laki ng pasasalamat ko sa taas kasi sa sobrang abundant blessing na binigay niya sa family namin, sa family ko. And ganun guys, kumbaga gusto ko lang i-share sa inyo itong experience na to kasi gusto kong huwag kayong panghinaan ng loob. At higit sa lahat, ipagpatuloy nyo lang. Andiyan na kayo eh. Kumbaga, huwag kayong susuko. Okay? Ganun lang mga ka-dreamers. So, ayun. Lakasan nyo yung loob nyo. Magtiwala kayo. Madaming paraan. Andiyan ang Mercan, andiyan ang iPumps, andiyan ang Job Bank. Ang daming pathway. Pwede ka mag-student, pwede ka student, pwede ka rin mag-tourist. Diba? So, ang daming pathway. Lalo pa ngayon through internet, sobrang bilis na ng lahat. Kaya, walang karapatan para sukuan yung pangarap mo. Ako nga, nakaya ko eh. Ikaw pa ba? Okay? So, tiwala lang tayo sa sarili natin, mga ka-dreamers. Maraming salamat sa support. Tunay nyo lahat. Abangan nyo yung mga next vlog natin. So, mag-aano tayo, mga travel vlogs and everything. And kung may mga info tayo na kailangan i-share sa inyo, i-share ko yan. And, yun, more on ano tayo. More on ano naman tayo. Pakita natin yung ganda ng Canada. Pakita natin yung ganda ng Quebec or kung saan man tayong parte ng Canada mapunta and everything. Maraming salamat mga ka-dreamers. Stay positive. Share nyo yung good vibes. Good vibes lang lagi. Okay? Bawal ang negative. Okay? Tiwala sa sarili, magtiwala tayo sa Diyos. God bless you all mga ka-dreamers. Follow nyo ako, Emmanuel Ibiduca Dodo, YouTube channel ko. Spread the good vibes and everything. Peace, yo!